Magandang morning mga karilas at syempre maaga na naman tayong gumising dahil may pasok ang ating chikiting. Ipapakita ko sa inyo yung today's ganap natin. At syempre hindi na natin pinakita yung paghatid natin kay Noah dahil may pupuntahan pa tayo. Ngayon rin kasi guys yung araw ng CT scan ko. Ulit-ulitan guys kasi nagawa ko na siya one month ago. So, ulit na naman daw kasi walang nakita sa CT scan ko. Pero dun sa ultrasound kong ginawa is meron daw nakita na something na naman. So, sana naman ay hindi ganun kalala guys ang resulta. Mga 1 week ko siya malalaman ang result. Ganun talaga guys, wala tayong magagawa kapag may sakit ka. Alam mo yun, kailangan mo talagang maging strong at mentally prepared. Hindi ko nang guys ngayon pinag-iisip kung anong mangyayari sa akin or what. Kailangan ko na lang talagang maging matatag or kahit ilang tusok pa yan ng karayom, kakayanin ko yan. Siyempre, balik tayo dito sa video natin. Pagkatapos ng CT scan ko guys, gutom ako kasi kailangan fasting ka kapag ka magsi-CT scan ka. Okay lang ng tubig or tea sa umaga pero syempre 2 hours before yung CT scan mo is bawal. Kaya ayan, paglabas ko guys, yung sinasabi ko sa inyong parang coffee shop sa labas ng ospital is masarap yung mga sweets niya, tsaka coffee nila. Kaya ayan, kahit tanghali na yan guys pang lunchtime na yan pero hindi ko napigilan yung sarili ko kahit bawal or ayaw kong kumain ng sweets at ayaw ko nang mag-coffee, napa-coffee talaga ako. At syempre, pinaka-reward ko na rin sa sarili ko, 'di ba? Sa mga tusok at sa mga pinagdaanan ko. Hindi naman araw-araw kong kumakain ng ganyan. Kaya okay lang. Advice ko lang din sa iba guys na sa mga kababaihan talaga, wag na wag nung kakalimutan na kapag may nararamdaman kayo, diretso agad kayo sa doktor para magpa-check up. Huwag kayong walang bahala na, ay bukas na, ganun, or sa isang araw na, hindi, mas mabuti guys na pumunta na kagad kayo para malaman nyo habang mas maaga. Hindi naman kasi guys nakakatakot na pumunta sa doktor para magpa-check up kasi tayong mga Pilipino, isip kasi natin palagi kapag pupunta tayo sa doktor is baka may makita tayong sakit, nakakatakot, paano, ganyan-ganyan. Pero hindi guys. Ang natutunan ko lang dito sa ibang bansa is mas mabuti na kapag may naramdaman ka, pumunta ka na agad sa doktor kasi habang mas maaga, baka mas maagapan or baka may paparating na sakit, mas maagapan ka agad. Pero hindi ko rin lang guys masisi tayong mga Pilipino kasi 'di ba? Ang sa atin kasi kapag may sakit tayo tapos or may nararamdaman tayo tapos wala tayong pera na panggastos papunta sa ospital or pampa-check up man lang, mahirap. Ang ginagawa natin, iniinda na lang natin na baka or iinuman na lang natin ng gamot na baka mawawala. Pero hindi maganda yun, 'di ba? Kasi baka mas lumala or hindi madala sa gamot. Pero ang hirap din kasing magsalita kasi pagdating sa atin kapag wala kang pera, mahirap pumunta sa ospital, 'di ba? At eto guys, balik na nga tayo dito sa ating video. Napapadaldal na naman ako na napapadaldal. At syempre, pagkatapos ni Nawang pumunta sa school, ayan, ang gusto niyan, magpapahinga lang yan ng konti. Tapos, gusto niyang pupunta na yan sa park at makikipaglaro sa mga kaibigan niya dun. Kahit malamig guys. At inuubo ako, no choice. Kailangan natin samahan dahil hindi yan matatalis sa bahay. Tsaka guys, yung mga kids dito, pagkatapos nila sa school, sanay silang pumunta sa park or yung mga magulang, dinadala talaga nila yung mga anak nila sa park para makapag-stay pa rin sa ibang bata kasi nga wala namang ibang gagawin sa bahay yung mga bata, 'di ba? So mas mabuti na pag dinala sa park, maraming mga kids na pwede silang makalaro.
At saka maganda lang dito guys, hindi ka magwo-worry na yung anak mo is may siyempre guys, payo ko lang sa mga mga karamihan or mapababae or mapalalaki na mga mo walang mga sakit or ganun, wala pang nararamdaman, pero mga nagyoyosi, nag-iinom ganun. Siyempre alam kong mahirap iwasan ang pagyoyosi kasi nanggaling din ako dyan. Ang pag-iinom, hindi naman ako ganun nag-iinom. So, tumitikim lang. So, mas mabuti na iwasan natin or wag sobrahan. Pero mas mabuting iwasan, 'di ba? Kasi diyan nagsisimula talaga, guys, ang mga sakit na hindi natin alam kung anong klaseng sakit ang makukuha natin after. Hirap pa nito, guys, kung kailan may mga sakit na tayo, saka tayo titigil. Talagang totoo yung kasabihan na nasa huli talaga ang pagsisisi. Sisi kapag ka may nararamdaman ka na. Kaya sana, itry natin na huwag na tayong umabot sa ganun. Kasi sobrang hirap. Yun naman kasing case ko guys, hindi naman kasi ako nagkasakit ng dahil sa mga ganun. Nasa dugo ko na talaga na magkakaroon ako ng ganun. Kasi yung tatay ko at yung kapatid ko is ganun din. So, sana lang yun sa akin is maagapan or hindi na lumala ng bongga kagaya ng nangyari sa kanila. Kaya nga nagpapagamot ako dito para subukan kung talagang magagamot pa, 'di ba? Nasa tao naman 'yan, guys, kung kakayanin mo. Dahil syempre kailangan natin tanggapin na lahat naman tayo daraan sa ganito. Hindi man siguro sa sakit or sa ano, darating tayo na mawawala rin tayo sa mundo. So, enjoy lang natin, tanggapin natin yung mga nangyayari sa atin. At harapin natin syempre. At huwag natin kakalimutang magpasalamat palagi sa Diyos at kumapit sa Kanya dahil wala tayong ibang kakapitan kung hindi siya lang. Kaya ingatan natin guys yung ating mga sarili para hindi tayo tupating sa point na mahihirapan lang tayo. At saka syempre isipin natin yung kagaya pag nasa Pinas tayo, isipin natin yung gastos kapag ka nagkasakit tayo. Lalo na kung alam naman natin na wala tayong kakayahan magpagamot dyan sa Pinas. Or kagaya ng ririndihin pa natin yung mga magulang natin o yung ibang tao para lang makapagpagamot tayo. Lalo na kung kasalanan naman natin, 'di ba, na hindi natin napigilang ang mga sarili natin para magkasakit kagaya ng mga paninigarilyo na yan at mga pag-iinom. Kaya sana guys, iwasan na lang natin. Hindi man natin kayang tanggalin lahat. So, iwasan na lang natin kahit papaano. Ayun lang.